Detalye sa pagkakadawit ni Arjo Atayde sa korupsyon ng DPWH flood control projects ayon sa mga diskaya. Patuloy ang pagdinig ng Senado sa isyu ng bansa ngayon sa maanumalyang flood control projects na dahilan para malubog ang malaking bahagi ng bansa sa mga nagdaang bagyo. Dumalo na sa hearing ngayong Lunes, September 8, 2025, ang mister ni Sara Diskaya na si Pacifico Curly Diskaya. Sa ikatlong pagdinig ng Senado sa issue, nagsumite ng kanilang sworn statement o sinumpaang salaysay ang mag-asawa at pinangalanan ang mga kongresista at ilang mga engineers at empleyado ng DPWH na nakakakuha umano ng kickback sa mga proyektong naibibigay sa mga kumpanyang pagmamayari ng mga diskaya. Ayon sa kanilang statement, regular na humihingi ng mga kickback na hanggang 25% mula sa mga flood control projects na pinondohan ng gobyerno ang mga taong kanilang inilagay sa kanilang listahan. Kapag hindi raw kasi ito naibigay, ang mga proyekto ay maaaring matigil. Ilan sa mga nakasama sa listahan nila ay sina Congressman Patrick Michael Vargas ng QC, kapatid ni Konsehal Alfred Vargas, Congressman Marcy Chodoro ng Marikina, Congressman Roman Romulo ng Pasig, at ang actor-politician na si Congressman Arjo Atayde ng QC. Sinasabing ang hinihingi ng mga politikong ito ay porsyento na hindi bababa sa 10% at umaabot pa ng 25%. Ito ay isang kondisyon para hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Nakokolekta ito ng cash na mayroong kaukulang mga vouchers at ledgers bilang patunay. Idinagdag din ni Curly na ang ilang pondo rin ay para kay Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Sa kabila ng mga ito, iginiit ng mga diskaya na naghatid sila ng mga proyekto ayon sa mga detalye ng DPWH at nangakong tumestigo bilang mga state witness na umaapela para sa proteksyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee at Pangulong Bongbong Marcos. Alam kasi nila na dahil mga malalaking pangalan ang kanilang babanggitin, maaaring magkaroon ng panganib sa kanilang buhay. Nakumpirma rin kamakailan ni Curly Diskaya na naka-freeze na raw ang kanilang mga bank accounts kahit wala pang formal na kautusan ang Anti-Money Laundering Council o AMLC para gawin ito. Matapos na mabanggit ang pangalan ng ilang mga politiko, inabangan ng mga netizens ang kanilang mga social media accounts para makita kung ano ang masasabi nila sa alegasyon ng mga diskaya sa kanila. Hinintay ng karamihan ang magiging pahayag ni Congressman Arjo Atayde sa pagdadawit ng kanyang pangalan sa flood control projects na nakatrabaho di umano ng mga diskaya sa kanyang nasasakupang lugar. Ayon sa kanyang IG post, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain, and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Ang mga kamag-anakan naman ni Arjo, lalo na ang mga malalapit sa kanya na sina Gab, Jella at Ria Atayde, ay nirepost na rin sa kanilang mga social media ang post ni Arjo upang pasinungalingan ang mga paratang sa kanilang kapatid. Ngunit wala pa mang inilalabas na pahayag si Arjo tungkol sa pagkakabanggit ng kanyang pangalan. Maraming mga bashings na ang nakuha nito sa mga netizens. Isinali na rin nila sa issue ang misis niyang si Maine Mendoza. Dahil sa paglabas ng listahan ng mga diskaya, maraming mga netizens ang nadismaya sa actor-turned-politician at nagulat na nagawa niyang lokohin ang kanyang mga kababayan. Subalit hindi pa dyan nagtatapos ang galit nila sa kongresista. Nabanggit din kasi ni Curly Diskaya ang pangalan ng ama ni Arjo na si Art Atayde sa kanyang salaysay at lumalabas na siya ang nangongolekta ng kickback para kay Arjo. Dahil dito binalikan ng mga netizens ang naging panayam ng broadcast journalist na si Carmina Constantino sa alkalde ng Quezon City na si Joy Belmonte. Nang matanong kasi siya tungkol sa flood control projects ng lungsod, nabanggit ni Mayor Joy na si Kong Arjo ang nagbabantay ng mga proyektong ito. Sinabi rin daw sa kanya ng kongresista na noong una ay hindi niya alam na may ganoong problema na kinakaharap ang lungsod. Hindi naman mahuhusgahan ng alkalde kung anong klaseng pamamalakad ang mayroon ang bawat opisyal ng lungsod dahil wala siyang alam sa galawan ng mga namumuno sa bawat distrito na kanyang nasasakupan. Sa paglabas muli ng panayam na ito, inalala ng mga netizens ang naging pahayag ni Arjo noon
na kumukwestiyon naman sa kanyang madalas na pag-alis at pagpunta sa ibang bansa para magbakasyon o di kaya ay umattend ng film festivals para sa kanyang pelikula o mga nai-produce ng kanilang production house na Nathan Studios. Inilista na rin nila ang mga lugar na pinuntahan ng mag-asawa, lalo na noong matapos manalo ni Arjo bilang kongresista ng Quezon City. Ang kanilang pag-alis ni Maine ay binansagan ng mga netizens na parte ng kanilang monthly vacation para magkaroon ng oras sa isa't isa sa kabila ng busy schedule nila. Nariyan ang trip nila sa El Nido noong April 2022, Europe kasama ang Paris at Amsterdam noong November 2022, Greece noong August 2024, Aspen, Colorado noong March 2025 para sa birthday ni Maine, Seoul, South Korea noong April 2025, Siargao nitong August 2025, Sohoton Cove sa Surigao del Norte para sa post-wedding anniversary nila noong August 2025, at Singapore nito lamang September. Taong 2023 naman nang kumpirmahin ni House Secretary General Reginald Velasco na ang travel authority na inisyu kay Atayde mula August 5 to 27 para sa kanyang official travel sa Switzerland, Italy at Greece ay sariling gastos ni Arjo. No government funds will be spent as he will finance his trip. Kahit ang papel ni Kong Arjo ay maging kinatawan ng Pilipinas sa screening ng pelikulang Topak sa Locarno International Film Festival at sa tungkulin niya bilang Vice Chairperson ng Special Committee on Creative Industry and Performing Arts. Walang ilalabas na pera ang gobyerno para rito. Binalikan din ang naging pahayag ni Mayor Joy Belmonte kung saan sinabi nitong nadiskubre ng QZ government ang dose-dosenang flood control project sa lungsod na wala sa listahan na inilabas ng Office of the President sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo.ph website nito. Bukod sa 141 na proyektong kasama sa website ng Pangulo, kinumpirma ng alkalde na mayroon pang 41 flood control projects na ipinatupad din ng DPWH sa Quezon City. Nauna nang tinawag ng alkalde ang atensyon ng DPWH para sa pagpapatupad ng mga proyekto ng walang koordinasyon sa pamahalaang lungsod. Malugod niyang tinanggap ang direktiba ni Pangulong Marcos na nag-aata sa mga national agencies na kumuha ng permit mula sa mga local government units bago ang pagpapatupad ng anumang infrastructure project. Ang lungsod kasi ay may ordinansa na nangangailangan ng koordinasyon sa Infrastructure Committee ng lungsod bago ang pagpapatupad ng anumang proyekto. Sinabi ng alkalde na dahil sa kontrobersiya, ang pamahalaang lungsod ay nagpasimula ng isang kampanya kung saan ang mga tao ay hinihikayat na mag-ulat ng mga maanumalyang flood control projects. Kasalukuyan na rin nilang sinusuri kung existing ang mga proyektong ito at kung aling mga proyekto ang nakipag-ugnayan sa lungsod at kung alin ang hindi nakipag-ugnayan sa kanila. Samantala, wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang mga magulang ni Kong Arjo na sina Sylvia Sanchez at Art Atayde sa pagkakasama ng pangalan ng kanilang anak sa listahan ng mga diskaya. Hindi pa rin sila nagbibigay ng kanilang panig sa pagbanggit din ng pangalan ni Art Atayde bilang kolektor ng kickback ni Arjo. Ang misis naman niya na si Maine Mendoza ay nagbigay na rin ng kanyang pahayag sa pagkakadawit ng pangalan ni Arjo sa issue. Teka lang muna. Those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family, until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals will be spared from this mess. Napaka-unfair. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa balitang ito? Send your thoughts now in the comment section below.